Marshall Peak, Kabanata 4733. Ang Small Stone World. Hindi mapigilan ni Yang Kai na matuwa sa pagtuklas na ito. Kung iyon ang kaso, kung gayon ang mga Great Emperor ng Star Boundary, kasama na siya, ay magkakaroon ng mas madaling panahon para umasenso sa 7th Grade Heaven Opening Realm kumpara sa iba. Iyon ay dahil ang paglilinang sa Star Boundary ay isang shortcut para sa kanila. Higit pa rito, una niyang binalak na humanap ng pagkakataong umabant sa 7th Grade Heaven Opening Realm sa kanyang pagbabalik mula sa Shattered Heaven. Ang Lady Boss ay nasa retreat ng halos 100 taon na ngayon, ngunit gayunpaman, hindi siya malapit na makapasok sa 7th Grade Heaven Opening Realm. Makikita kung gaano kahirap tumawid mula sa Mid-Grade Heaven Opening Realm patungo sa High-Grade Heaven Opening Realm. Hindi pa nagtagal mula nang sumulong si Yang Kai sa 6th Grade Heaven Opening Realm. Magkagayunman, ang kanyang pamana ay hindi pangkaraniwang salamat sa iba't ibang pagkakataon na kanyang narating. Ang ordinaryong 6th Grade Heaven Opening Realm Masters ay hindi maihahambing sa kanya. Siya ay may sapat na kwalipikasyon upang subukang sumulong sa 7th Grade Heaven Opening Realm. Dahil mismo sa planong ito ay nagkaroon siya ng napakatalino na ideya na hilingin sa Cave Heavens and Paradises na magbigay ng pagkakataong magsanay sa Small Source Worlds kapalit ng karapatang gamitin ang Good Fortune Divine Furnace. Kailangan lang niyang pumasok sa isa pang Small Source World para sa pagsasanay upang maipan ang kanyang 6th Grade Heaven Opening Realm na pamana hanggang sa tuktok, pagkatapos ay maaari siyang pumasok sa retreat ng may kapayapaan ng isip. Ngunit, kailangan niyang tuparin ang kanyang 100 taong kontrata sa Yin Yang Cave Heaven bago iyon. Si Ku Huashang ay inilagay sa paghihiwalay sa loob ng 100 taon, ngunit batay sa mabilis na pagkalkula ng oras, may ilang dosenang taon na lamang bago siya palayain. Walang sinasabi kung gaano katagal bago masubukan ni Yang Kai ang pagsulong sa 7th Grade Heaven Opening Realm. Gayunpaman, hindi niya kayang hintayin si Ku Huashang. Hindi rin papayag sina Yin Yang Cave Heaven at Shu Linggang. Iyon ang dahilan kung bakit kailangan niyang hintayin na matapos ang 100 taong paghihiwalay ni Ku Huashang bago niya maipagpatuloy ang kanyang plano. Pumasok sa isang Small Source World na kabilang sa isa sa Cave Heavens and Paradises upang sanayin at maipan ang kanyang 6th Grade Heaven Opening Realm na pamana hanggang sa tuktok, pagkatapos ay magtungo sa Yin Yang Cave Heaven upang kunin ang Ku Huashang, at sa wakas ay pumasok sa retreat kasama ang kapayapaan ng isip upang subukang sumulong sa 7th Grade Heaven Opening Realm. Iyon ang orihinal na plano ni Yang Kai. Ngayong nalaman na niya ang tungkol sa sitwasyon sa Star Boundary, hindi na mahalaga ang pagkakataong magsanay sa Small Source World. Bihira ang mga ganitong pagkakataon, at mas mabuting iwanan ang mga ganitong pagkakataon sa ibang tao sa Voidland. Sapat na para sa kanya at sa iba pang Star Boundary Great Emperors na linangin sa tulong lamang ng Starbounder Wise World Force. Habang si Yang Kai ay tahimik na gumagawa ng mga plano sa kanyang puso, narinig niya si Mo Huang na nagsasabi ng isang bagay na bahagyang tumawa. Dahil sa kasalukuyang sitwasyon sa Star Boundary kaya ang Star Boundary Great Emperor ay hindi pumunta sa Small Stone World upang linangin. Naiwan tayong lahat sa Star Boundary. Bagamat ang sitwasyon sa Small Stone World ay katulad ng Star Boundary, mayroong higit pang mga limitasyon sa Star Boundary. Maliban sa Great Emperors, ang ibang Heaven Opening Realm Masters ay hindi nakikinabang sa paglilinang sa Star Boundary. Nagtatakang tanong ni Yang Kai. Ang sitwasyon sa Small Stone World ay katulad ng Star Boundary. Pangalawang beses pa lang niyang marinig ang tungkol sa Small Stone World. Binanggit din ni Hua Qingxi ang pangalan kanina, gayunpaman, hindi siya nagtanong at hindi siya nagpaliwanag ng detalyado. Hindi inaasahang marinig ang tungkol sa sitwasyon sa Small Stone World mula kay Mo Huang sa sandaling ito. Hindi mo ba alam? Tumingin si Mo Huang kay Yang Kai nang may pagtatanong. Umiling si Yang Kai. Kakabalik ko lang kanina. Walang sinabi sa akin ang head manager Juan ng detalyado at hiniling lang sa akin na tingnan ang sitwasyon mismo. Tumanggo si Mo Huang bilang pag-unawa. Kung ganoon, dapat kang pumunta. Ang Small Stone World ang pangalan na ibinigay ng head manager sa Universe World. Maiintindihan mo agad pagdating mo doon. Tumanggo si Yang Kai. Kung ganoon, pupunta ako ngayon. Ang Territory Gate ay protektado ng isang espesyal na space array na personal na inayos ni Yang Kai kasama ni Luan Baifang. Sa makatuwid, ang isang espesyal na token na nilikha niya ay kinakailangan para sa mga tao na maglakbay dito ng ligtas. Ang walang ingat na pagsisikap na lumabag ay magdudulot lamang ng pagkatapon sa walang bisa. Ito ang huling depensa na iniwan niya upang pigilan ang Cave Heavens at Paradises na ilagay ang kanilang mga kamay sa New Great Territory. Maaaring kailanganin ng ibang tao ang espesyal na token para magamit ang Territory Gate, ngunit hindi nahirapan si Yang Kai.
Aktibo ni Yang Kai ang kanyang kapangyarihan upang ibalot muli si Heihi, pagkatapos ay dumaan silang dalawa sa Territory Gate at pumasok sa New Great Territory. Nanguna si Heihi at sumunod na mabuti si Yang Kai sa likuran. Habang nasa daan, paminsan-minsan ay nakatagpo sila ng mga figure na dumadaloy sa kawalan o mga barkong mabilis na dumadaan sa kanila. May kabuuang humigit kumulang 2,000 Heaven Opening Realm Masters sa Voidland at High Heaven Palace na pinagsama. Sa 2,000 na ito, humigit kumulang 1,500 sa kanila ang ipinadala ni Hua Qingxi upang galugarin at paunlarin ang New Great Territory. Ang lahat ay salamat sa pagsusumikap ng 1,500 Heaven Opening Realm Masters na ito sa nakalipas na ilang dekada kung kaya't nagkaroon ng napakaraming mapagkukunan ang Voidland at High Heaven Palace. Ang mga mapagkukunan at materyales sa pagtatanim ng iba't ibang grado na ginawa ng New Great Territory ay nagkakahalaga ng kalahati ng kabuuang kita ng Voidland at High Heaven Palace. Samantala, ang kalahati ay nagmula sa pinagsamang output ng 2 Star Cities at Black Prison. Makikita kung gaano kayaman ang New Great Territory. Ang dalawa ay naglakbay ng higit sa kalahating buwan bago ang isang universe world sa wakas ay lumitaw sa harap nila. Isa itong berdeng universe world at naramdaman na ni Yang Kai ang masaganang aura na nagmumula rito bago pa man siya makalapit. Ang universe world na ito ay mas malaki kaysa sa Star Boundary, halos 5 beses ang laki sa katunayan. Sa pagtingin sa ibaba mula sa itaas, ang buong universe world ay tila natatakpan ng malalaking swathis ng berde, na nagpapahiwatig na ito ay puno ng makakapal na kagubatan. Saglit na tiningnan ni Heihi ang kanyang bearings bago niya pinamunuan si Yang Kai ng kalahating daan sa palibot ng Small Stone World at bumulusok sa mga ulap sa kabilang panig. May isang spirit peak sa ibaba nila na pumailan lang sa mga ulap. Higit pa rito, mayroong isang gusaling kawayan sa ibabaw ng spirit peak kung saan naninirahan ang 2 pamilyar na aura. Binilisan ni Yang Kai at Heihi ang direksyong iyon. Ang 2 taong naglilinang sa loob ng gusali ng kawayan ay malinaw na napansin ang pagdating ni Yang Kai at Heihi at agad na lumabas ng gusali at tumangala sa langit. Pagkaraan ng ilang sandali, bahagyang lumapag si Yang Kai at Heihi habang masayang sinalubong sila ni Yuhi. Young Master, sa kanyang likuran, matikas na yumoko si Joya. Pagbati, Master, tumanggo si Yang Kai at tumingin sa paligid niya. Kayo lang ba ang nandito? Mayroong higit sa 26th grade Heaven Opening Realm Masters sa Voidland. Ang mga Great Emperor ay nanatili sa Star Boundary habang si Mo Mei, Yang Zhou, at ang maraming asawa ni Yang Kai ay nanatili sa Voidland. Sa kabilang banda, ang iba patulad ni Yuhi, Mao Zi, Geng Qing, Joya, Huigo, Huayong, Shu Modan, Ziang Ying, at Fang Yu ay pumunta na sa New Great Territory. Gayunpaman, ang iba pa na nakatalaga sa New Great Territory ay wala nang makita sa sandaling ito. Paliwanag ni Yuhi, ang iba ay tumutulong sa pagpapaunlad ng New Great Territory. Bagamat kakaunti ang mga panganib sa lugar na ito, maraming mga gawain na nangangailangan ng presensya ng isang master upang maiwasan ang anumang hindi inaasahang aksidente. Pagkatapos ng ilang talakayan, nagpasya kaming magtrabaho sa 2 grupo at magpalitan ng pahinga. Nagkataon na turn ko na para magpahinga kasama si Senior Sister Jo, kaya bumalik kami sa lugar na ito. Tumanggo si Yang Kai, nagsumikap ka. Ngumiti si Yuhi at umiling. Hindi naman mahirap, pumasok tayo sa loob at mag-usap. Sumenya si Yang Kai, kung saan tumanggo ang 2 babae bilang tugon. Kinuyam ni Heihi ang kamao niya at sinabing, Master, babalik na po ang subordinate na ito sa kanyang mga tungkulin ngayon. Mabuti, ituloy mo. Tumanggo si Yang Kai. Huminga si Heihi ng malalim at medyo nag-aatubili na tumingin sa paligid bago umakyat sa langit. Pumasok silang 3 sa bamboo building. Habang si Joya ay nagtitimpla ng tsaa, nag-usap sina Yuhi at Yang Kai tungkol sa pag-unlad ng New Great Territory. Ipinaliwanag ni Hua Qingxi ang ilan dito kay Yang Kai, ngunit ang pagkaunawa niya sa sitwasyon ay hindi kasing detalyado ng kay Yuhi. Pagkatapos ng lahat, si Yuhi at ang iba pa ay nananatili sa New Great Territory sa nakalipas na ilang taon. Sila ang unang nakaalam ng anumang pagbabagong naganap sa lugar na ito, at mamaya na lang nila iuulat ang insidente sa High Heaven Palace. Ang mga mapagkukunan sa New Great Territory ay napakayaman, talaga. Ang hindi mabilang na universe world na hindi pa nabubuo ay naglalaman ng tila hindi mauubos na supply ng mga materyales sa paglilinang ng iba't ibang mga grado, pati na rin ang maraming bihira at mahalagang kayamanan. Halimbawa, ang bagong ipinanganak na universe world na natuklasan nila sa simula pa lang ay nagtataglay ng mahahalagang kayamanan gaya ng World Source Liquid, na siyang pangunahing sangkap para sa pagpino ng Heavenly Yuan Seal Stabilizing Pills.
Ito ay bahagi ng dahilan kung bakit sinelyuhan ni Yang Kai ang Territory Gate ng New Great Territory at monopolyo ang mga mapagkukunan sa lugar na ito. Ang Heavenly Yuan Seal Stabilizing Pills ay nagdala ng maraming kita at katanyagan sa Voidland, na nagtipon naman ng malaking bilang ng mga tao sa Void Star City. Kung ang isang malaking dami ng World Source Liquid ay tumagas sa mundo, kung gayon ang kalamangan na tinatamasa ng Voidland ay mawawala ng tuluyan. Bilang karagdagan, maraming mga kayamanan tulad ng Divine Dao Water na maaaring patibayin ang Dao Seal ng isang tao at ang Tai Soul Cleansing Water na maaaring linisin ang powers mula sa Dao Seal upang bigyan ng pagkakataon ng isang cultivator na magsimulang muli ay natagpuan din sa napakaraming kasaganaan, dito. Young Master, narinig mo na ba ang 4 Universe Pillars? Bigla tanong ni Yuhi. Naging kakaiba ang ekspresyon ni Yang Kai habang tumango. Narinig ko na sila dati. Higit pa sa narinig niya ang mga ito noon. Sa kanyang paglalakbay sa Shattered Heaven, siya ay walang humpay na hinahabol dahil sa World Spring. Sa huli, sa wakas ay nakatakas siya sa pamamagitan ng pagtakas sa Ancestral Land. Kaya nagtanong si Yang Kai ng may kain na hinalang. Natuklasan mo ba ang isa sa 4 Universe Pillars sa New Great Territory? Ang 4 Universe Pillars ay hindi kapani-pani walang kayamanan. Siya mismo ang nagpino sa World Spring, kaya siya ay nagkaroon ng malalim na karanasan sa bagay na ito. Salamat sa World Spring, ang miniature universe ni Yang Kai ay hindi kapani-pani walang matatag at matatag. Ang kanyang miniature universe ay hindi matitinag kapag nakipag-away siya sa makapangyarihang mga kaaway, na nagpapahintulot sa kanyang world force na palaging damaloy ng maayos. Nang walang panganib na mayayanig o masira ang kanyang miniature universe, maaari rin niyang palakihin ang mga buhay na nilalang sa loob ng kanyang miniature universe upang patuloy na mapahusay ang kanyang pamana at bawasan ang oras na kailangan niya para sa matinding paglilinang. Kahit na ang isang 8th grade Heaven Opening Realm Master tulad ni Bright Sun Divine Monarch ay mababaliw sa selos sa 4 Universe Pillars. Ito ay magiging isang kamangha-manghang pagtuklas kung ang isa sa 4 Universe Pillars ay matatagpuan sa New Great Territory. Oo at hindi, napangiti si Yuhi. Dahil alam mo ang tungkol sa 4 Universe Pillars, Sect Master, sigurado akong narinig mo na rin ang 4 Great Universe Pillars at ang 12 Minor Universe Pillars. Tumango si Yang Kai. Ang natuklasan natin sa New Great Territory ay hindi isa sa 4 Universe Pillars, kundi isa sa 12 Minor Universe Pillars, ang Profound Yin Bamboo. Kaya lang, wala tayong 7th grade Heaven Opening Realm Master sa ngayon, kaya maaari na lang natin itong isantabi sa ngayon. Pumayag kaming hintayin kang bumalik at magpasya kung ano ang gagawin sa Profound Yin Bamboo, Sect Master. Ang 12 Minor Universe Pillars at ang 4 Great Universe Pillars ay hindi magkapareho bagaman ang mga epekto nito ay magkatulad dahil pinatibay nila ang miniature universe ng isang cultivator. Walang alinlangan, gayunpaman, na ang mga epekto ng 4 Universe Pillars ay mas malakas. Ang pagpino sa alinman sa 4 Universe Pillars ay sapat na upang palakasin ang miniature universe ng isang cultivator at maiwasan ang anumang panlabas na puwersa na hindi lalampas sa isang partikular na kritikal na limitasyon na makaapekto dito. Sa paghahambing, ang 12 Minor Universe Pillars ay walang ganoong kahanga-hangang epekto. Ang Profound Yin Bamboo, halimbawa, ay makakagawa lamang ng humigit kumulang 30% ng epekto ng isa sa 4 Universe Pillars. Habang ang 4 Great Pillars ay maaaring pinuhin ng sinumang Heaven Opening Realm Master anuman ang kanilang grado, ang 12 Minor Universe Pillars ay maaari lamang pinuhin ng High Grade Heaven Opening Realm Masters. Ang miniature universe sa kanilang mga katawan ay kailangang magkatotoo bago nila mapino ang 12 Minor Universe Pillars. Sa makatuwid, ang mga nasa ilalim ng 7th grade Heaven Opening Realm ay hindi maaaring pinuhin ang 12 Minor Universe Pillars. Kaya naman kahit na natuklasan ang isa sa 12 Minor Universe Pillars sa New Great Territory, maaari lamang iwan ni Yuhi at ng iba pa ang Profound Yin Bamboo na hindi nagalaw at maglagay ng selyo sa paligid ng lugar para sa proteksyon. Si Yang Kai ay mayroon ng World Spring, kaya wala siyang interes sa Profound Yin Bamboo. Gayunpaman, pagkatapos ng maikling pagsasaalang-alang, nakabuo siya ng isang plano. Ibigay ang Profound Yin Bamboo sa alinmang 6th grade Heaven Opening Realm Master sa inyong mga sarili na mauuna sa 7th grade Heaven Opening Realm. Kinagat ni Yuhi ang kanyang mga labi sa isang ngiti. May isang malaking patch ng Profound Yin Bamboo na tumutubol dito, higit pa sa sapat para sa maraming tao. Bukod dito, sinasabing ang Profound Yin Bamboo ay patuloy na magpaparami kapag inilagay sa miniature universe ng isang tao. Kakailanganin lamang ng bawat tao na kumuha ng isang maliit na piraso ng ugat.
Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa kawalan ng sapat na mapagkukunan para sa lahat, Young Master. Napangiti si Yang Kai matapos marinig ang kanyang katiyakan. Para sa ikabubuti iyon. Sa ganitong paraan, ang sinuman mula sa Voidland na sumulong sa 7th Grade Heaven Opening Realm ay makakatanggap ng isang tangkay ng Profound Yin Bamboo. Gayunpaman, magtatagal ang pag-aalaga ng Profound Yin Bamboo Shoot upang makagawa ito ng mga kasiyasyang epekto. Ang Profound Yin Bamboo ay hindi kailanman maihahambing sa World Spring sa bagay na ito. Young Master, gusto mo bang anihin ang ilang Profound Yin Bamboo para ibenta? Maraming tao ang magiging interesado sa item na ito. Tanong ni Yuhi. Natahimik sandali si Yang Kai bago niya sinabing, walang nagmamadali. Balikan natin ang paksang ito kapag lumakas na tayo, kung hindi, hindi natin alam kung gaano karaming tao ang magiging gaaman kapag naibunyag natin sa mundo ang gayong mga kayamanan. Martial Peak, Kabanata 4734, Natatanging kapaligiran sa paglilinang. Minomonopolyo ng High Heaven Palace ang New Great Territory, kaya ang Cave Heavens at Paradises ay tiyak na magtataglay ng sama ng loob. Sa kasamaang palad, dahil sa pagkakaroon ng World Tree sa Star Boundary, hindi nila maipahayag ang kanilang mga pagtutol. Gusto nilang gamitin ang feedback mula sa World Tree ng Star Boundary para alagaan ang mga alagad ng kani-kanilang sekta pagkatapos ng lahat. Magkagayunman, isang kaguluhan ay tiyak na sumiklab kung ang balita ng pagkakaroon ng Profound Yin Bamboo ay lumabas. Ano ang espesyal sa Small Stone World na ito? Nagtanong muli si Yang Kai. Nabanggit ni Master Martial Beast na ang sitwasyon dito ay katulad ng Star Boundary. Bakit wala akong need detect? Nagkatinginan sina Yuhi at Joya, pagkatapos ay tinikom ni Yuhi ang kanyang mga labi at ngumiti. Young Master, bakit hindi mo subukang pinuhin ang World Force of the Small Stone World? Pinuhin ang World Force. Mukha siyang nagulat nang marinig ang mga salitang iyon, ngunit maya-maya ay isang matapang na hula ang biglang nabuo sa kanyang puso. Huwag mong sabihin sa akin, ang lugar na ito. Ipinikit ni Yang Kai ang kanyang mga mata habang sinasabi iyon at itinoon ang kanyang isip. Pagkatapos ay isinaaktibo niya ang kanyang kapangyarihan upang pinuhin ang World Force na kabilang sa mundong ito. Ilang sandali pa, napuno ng pagtataka ang ekspresyon niya. Iyon ay dahil natuklasan niya na ang World Force sa mundong ito ay maaaring pinuhin at makuha ng direkta. Ang mas nakakagulat ay walang backlash mula sa paggawa nito. Kailangang sabihin na ang bawat Universe World ay may sariling natatanging World Force. Iyon ay dahil ang kanilang Heavenly Way at World Principles ay magkaiba, kaya ang World Force ay maglalaman din ng ilang banayad na pagkakaiba. Ang mga banayad na pagkakaibang ito ang mga salik sa pagpapasya kung mataas o mababa ang compatibility sa pagitan ng Universe World at Miniature Universe ng Heaven Opening Realm Master. Kung gusto ng isang Heaven Opening Realm Master na pinuhin ang World Force of a Universe World para pagandahin ang kanilang pamana, kailangan nilang pumili ng Universe World na lubos na compatible sa kanilang sarili. Ang pagpino sa World Force ng Universe World na hindi tugma sa kanila ay hindi magpapahusay sa kanilang pamana. Sa kabaligtaran, ang World Force na kanilang hinihigop ay magiging isang karumihan na makakasira sa kanilang pundasyon. Para sa mga hindi malubhang kaso, kakailanganin nilang gumugol ng ilang oras upang alisin ang mga dumi na ito. Hindi lamang pag-aaksaya ng oras at lakas ang paggawa nito, ngunit wala rin silang maipapakita sa lahat ng kanilang pagsisikap. Para sa mga malubhang kaso, ang mga dumi ay maaaring maging sanhi ng kanilang miniature universe na maging hindi matatag at ang kanilang grado ay bumagsak. Gayunpaman, ang Small Stone World ay malinaw na naiiba. Pinino lang ni Yang Kai ang isang maliit na halaga ng World Force, ngunit malinaw niyang naramdaman na ang World Force na pinino niya ngayon ay sobrang tugma sa sarili niyang miniature universe. Walang nikititing na pahiwatig ng kakulangan sa ginhawa. Paano ito posible? Ganon din ba sayo? Nagtataka na tanong ni Yang Kai. Sabay na tumango sina Yuhi at Joya. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Yuhi. Ito ay dahil ang Small Stone World ay may kakaibang kapaligiran sa paglilinang kaya pumupunta kami rito upang linangin tuwing may oras kami. Kung bakit ganito ang mundo, hindi pa namin matukoy ang dahilan. Biglang naalala ni Yang Kai ang pag-aatubili ni Heihi na umalis kanina. Naintindihan na niya ngayon ang dahilan ng reaksyon ni Heihi. Ang Small Stone World ay isang mahusay na paraiso sa paglilinang. Ang pagpino sa Small Stone World para sa sariling paggamit ay mas mabilis kaysa sa pagpino ng iba't ibang mapagkukunan ng paglilinang o pagkonsumo ng Heaven Opening Pills. Hindi katakataka na naisin ni Heihi na manatili dito upang linangin at dagdagan ang kanyang lakas. Sa kasamaang palad, kinailangan niyang bumalik sa Star Boundary para sa kanyang mga tungkulin at hindi maaaring manatili dito ng matagal.
Katulad ng nabanggit ni Mo Huang dati, ang sitwasyon sa Small Stone World ay katulad ng Star Boundary. Gayunpaman, ang mga limitasyon sa Star Boundary ay tiyak na mas malaki kapag naghahambing sa pagitan ng dalawa. Iyon ay dahil tanging ang mga Great Emperor na isinilang sa Star Boundary at nakatanggap ng pagkilala sa Star Boundary Will ang makakatanggap ng Star Boundary World Force nang walang anumang reserbasyon upang mapahusay ang pamana ng kanilang miniature universe. Ang ibang mga tao ay hindi natamasa ang pribilehiyong ito. Sa paghahambing, ang Small Stone World ay bukas sa lahat. Kahit sino ay maaaring magtanim dito nang walang anumang pag-aalala. Kahit na ang Small Stone World ay may mga pakinabang, mayroon din itong mga disadvantages. Nang ikumpara niyang kay ang dalawang universe world na ito, malinaw niyang naramdaman na ang world force sa Small Stone World ay hindi halos kasing dami ng Star Boundary. Iyon ay inaasahan lamang kahit na ang Star Boundary ay mayroong world tree na nagbibigay ng pagkain dito sa lahat ng oras. Natural lamang na ang Small Stone World ay hindi maihahambing sa bagay na ito. Magkagayunman, ang parehong universe world ay may kani-kanilang mga pakinabang at disadvantages. Tuwang-tuwa si Yang Kai, ngunit medyo nag-alala din. Gaano ka nakatagal naglilinang dito? Nagbago ba ang world force sa mundong ito sa anumang paraan? Ang world force ng universe world ay hindi nauubos. Ang Star Boundary ay isang exception sa panuntunang ito dahil sa kakaibang mga pangyayari nito, ngunit habang ang world force ng Small Stone World ay maaaring kamangha-mangha, malaki ang posibilidad na ang pamana ng mundo na ito ay mawawala at ito ay mauubos kung ang Heaven Opening Realm Masters ay dapat magtanim dito sa loob ng mahabang panahon. Kung mangyayari iyon, ang lugar na ito ay magiging isang patay na mundo. Ang hanggal na pagkilos ng pagpatay ng manok para sa mga itlog nito ay natural na gustong pigilan ni Yang Kai. Natuklasan ang lugar na ito 40 taon na ang nakakaraan. Sagot ni Yuhi. Di nagtagal ay napagtanto namin na ang lugar na ito ay medyo naiiba sa ibang universe worlds. Bilang isang eksperimento, mayroon kaming 8 6th grade Heaven Opening Realm Masters na magkasamang nililinang dito. Kung talagang sasabihin ko, ang world force ng Small Stone World ay talagang hangina ng kaunti kumpara sa 40 taon na ang nakakaraan, kaya't napagpasyahan namin 20 taon na ang nakalilipas na 2 6th grade masters lamang ang maaaring maglinang dito sa parehong oras. Walang mga pagbabago sa sitwasyon sa Small Stone World sa nakalipas na 20 taon mula nang ipatupad natin ang ganitong sistema. Tumanggo si Yang Kai sa kanyang tugon. Sa madaling salita, ang world force na nilikha ng Small Stone World mismo ay sapat na upang suportahan ang tuloy-tuloy na paglilinang ng hindi bababa sa 2 6th grade Heaven Opening Realm Master nang hindi nababawasan. Paano kung 3 tao? Nag-experiment ka na ba dati? Tumanggo si Yuhi. Nag-eksperimento kami sa 3 at 4 na tao. Wala kaming nakitang anuman sa 3 tao, ngunit napansin namin ang bahagyang pagbawas sa pamana ng Small Stone World na may 4 na tao. Upang maging ligtas, napagpasyahan namin na 2 lang ang tao sa bawat grupo, salaitan sa pagpapahinga at paglilinang dito. Hinaplos ni Yang Kai ang kanyang baba na may nag-iisip na tingin. Ang produksyon ng world force ng isang universe world ay pangunahing hinihimok ng paglaganap ng mga buhay na nilalang sa loob. Kung mas maunlad ang mga buhay na ito, mas matindi ang world force. Ang dahilan kung bakit ang Small Stone World ay kakaiba ay dapat na nauugnay sa mga buhay na nilalang sa mundong ito. Bigla siyang tumangala, nagtanong. Mayroon bang espesyal na nilalang sa mundong ito? Tumanggo si Yuhi. Mangyaring sumunod sa akin, Young Master. Lumingon siya para manguna habang sinasabi iyon, at sinundan siya ni Yang Kai. Nagtungo sila sa paanan ng Spirit Peak, at nang makarating sila sa paanan ng bundok, itinuro ni Yuhi ang isang tiyak na direksyon. Tingnan mo doon, Young Master. Tumingin si Yang Kai sa direksyong iyon para lang makakita ng pasukan sa kuweba na kasing taas ng tao sa ibaba ng bundok. May mga halatang palatandaan ng paghuhukay sa paligid ng kuweba. Gayunpaman, ang ikinagulat niya ay hindi ang kuweba kundi ang sitwasyon sa pasukan ng kuweba. May kumpol ng mga kakaibang nilalang na papasok labas sa kuweba na parang langgam. Ang mga buhay na nilalang na ito ay parang Stone Spirit Clan na kinabibilangan ni Xiao Xiao sa isang sulyap. Ang kanilang buong katawan ay tila gawa sa bato, ngunit sila ay mas maliit at mas maislan kaysa kay Xiao Xiao. Bawat isa sa kanila ay halos 15 sentimetro lamang ang taas. Hindi lamang kailanman nakita ni Yang Kai ang lahi na ito, ngunit hindi pa niya narinig ang tungkol sa gayong lahi. Maaaring tiyak na walang ganoong buhay na nilalang sa 3,000 mundo, ngunit naroon sila sa harap niya. Sa ilalim ng pangunawa ng kanyang divine sense, natitiyak ni Yang Kai na ang mga maliliit na bata na ito ay totoong buhay na nilalang. Bawat isa sa kanila ay may kanya-kanyang aura. Tinatawag namin itong Small Stone Race.
Doon nagmula ang pangalan ng Small Stone World. Paliwanag ni Yuhi sa gilid. Anong ginagawa nila? Nagtataka na tanong ni Yang Kai. Sa kanyang larangan ng paningin, ang mga angkan ng Small Stone Race na ito na may taas na 15 sentimetro ay nakatayo na nakataas ang kanilang mga braso, na may hawak na mga bato na may iba't ibang laki sa itaas ng kanilang mga ulo. Tila nagmula sa iba't ibang direksyon, pumila sila ng maayos sa mahabang pila para dalhin ang mga bato sa kuweba. Mayroon ding ilang angkan ng Small Stone Race na naglalakad palabas ng kuweba sa isang linya. Naglalakad sila sa kabilang direksyon, patungo sa labas. Halatang magbibiyahe na naman sila ng mga bato. Kakaibang sapat, ang mga batong iyon ay ang pinakakaraniwang ores na walang halaga sa paglilinang. Hindi rin sila mga mapagkukunan ng paglilinang. Ang mga bato ay dumating sa iba't ibang mga hugis at sukat, na ang pinakamalalaki ay halos kasing laki ng isang hinabang basket. Gayunpaman, dinala sila ng mga angkan ng Small Stone Race. Mukhang kumakain sila sa mga ores na ito. Sumenya si Yuhi kay Yang Kai at humakbang patungo sa kuweba. Hindi ba natin sila may istorbo? Nag-aalalang tanong niya. Napangiti si Yuhi. Hindi, huwag magpalinlang sa kanilang maliit na sukat. Napakatapang nila. Sa kanilang pag-uusap ay nakarating na sila sa pasukan ng kuweba. Maaaring nakaharang silang dalawa sa daanan ng mga angkan ng Small Stone Race na ito, kaya ang Small Stone Race na pinakamalapit kay Yang Kai ay nagtaas ng bato at pinandilatan siya. Kakaibang ingay ang lumabas sa bibig niya. Kakaiba ang ekspresyon ni Yang Kai. Ang lalaking ito ba ay galit? Tinakpan ni Yuhi ang bibig niya at humajijek. Natatakot ako na higit pa sa galit siya. Bago pa niya matapos ang kanyang pangungusap, ang isang Small Stone Race ay sumigaw at binasag ng malakas ang bato. Tinamaan ng bato si Yang Kai sa daliri ng paa. Mabilis na lumipat si Yang Kai patagilid upang hayaang makadaan ang Small Stone Race clansman. Noon lamang kinuha ng isang Small Stone Race ang kanyang bato at matagumpay na nagmarcha papasok sa kuweba na tila siya ay isang general na nanalo sa isang digmaan. Mainitin talaga ang ulo nila. Tumanggo si Yang Kai. Bigla na lang niyang napansin ang kaguluhan sa kanyang bukong-bukong. Tumingin siya sa ibaba upang makita ang isang Small Stone Race na gustong lumabas ng kuweba na malakas na tumutulak sa kanya. Mabilis siyang humakbang sa kabilang side, pilit na dumaikit sa dingding para hindi na muling maharangan ang kanilang dinadaanan. Ang mga maliliit na ito ay tila hindi gaanong pinansin ang dalawang matangkad at malalaking tao sa kanilang harapan. Hindi ito problema hanggat hindi nakaharang ang dalawang ito sa kanilang daraanan. Young Master, nakakita ka na ba ng pugad ng langgam? Tanong ni Yuhi kung saan siya nakatayo habang nakadikit sa kabilang panig ng dingding. Hindi pa ako nakakita ng isa, ngunit narinig ko ang tungkol sa kanila. Tumanggo siya at nagpatuloy. Ang Stone Race Nest ay halos kapareho ng pugad ng langgam. Ang pugad ng langgam ay binubuo ng reyna, mga langgam na sundalo, at mga langgam na manggagawa. Katulad nito, mayroong malinaw na hierarchical na istruktura sa pugad ng Small Stone Race. Pumasok tayo sa loob at tingnan natin, sabi ni Yang Kai. Bago pa sila makapagpatuloy sa loob ng dalawa, natukoy ni Yang Kai ang isa pang serye ng paggalaw. Bahagyang nanginginig ang lupa, na parabang maraming bagay ang dumadaloy sa direksyong ito mula sa kung saan. Mukhang may napansin din ang mga angkan ng Small Stone Race na nagdadala ng mga bato. Sa sandaling ito, umatras sila sa loob ng kuweba sa maayos na paraan. Hindi nagtagal at lahat sila ay nawala sa paningin. Makalipas ang ilang sandali, sa direksyon kung saan nanggaling ang mga kakaibang ingay, isang malaking kayig ng mga nagbabantang angkan ng Small Stone Race ang biglang lumitaw sa larangan ng paningin ni Yang Kai. Ang ikinagulat niya ay ang mga angkan ng Small Stone Race na kalalabas lang ay kakaiba sa mga clansmen ng Small Stone Race kanina. 15 sentimetro lang ang taas ng Small Stone Race clansmen at medyo mapurol ang kulay ng ibabaw ng katawan nila. Sa kabilang banda, ang mga angkan ng Small Stone Race na kalalabas lang ay humigit kumulang 30 sentimetro ang taas. Ang mabatong ibabaw ng kanilang katawan ay kapansin-pansing mas maliwanag at may kintab. Kahit na ang mga gilid at sulok ay mas naiiba. Higit sa lahat, mayroon silang isang bibig ng matatalas na ngipin na kahawig ng may ngipin na mga pangil ng peteng. Ang kanilang mga pangil ay kumikinang sa malamig na liwanag. Young Master, ang nakita natin kanina ay katumbas ng manggagawang langgam. Ang mga kalalabas lang ay maituturing na sundalong langgam. Paliwanag ni Yuhi, may gyera ba sila? Namangha si Yang Kai. Habang nagsasalita siya, may kakaibang tunog din ang umalangaw mula sa loob ng kuweba. Ang mga angkan ng Small Stone Race sa loob ng kuweba ay nagpadala na rin ng kanilang mga sundalo na namamahala sa labanan. Marshall Peak, Kabanata 4735. Pugad ng Small Stone Race.
Ang mga angkan ng small stone race na nagmarcha palabas ng kuweba ay humigit kumulang 30 sentimetro din ang taas. Ang ibabaw ng kanilang mga katawan ay hindi lamang natatakpan ng matalas at mahusay na tinukoy na mga gilid, ngunit kumikinang din sa isang kumikinang na kinang. Malinaw na iba sila sa mga angkan kanina na responsable sa pagdadala ng mga bato. Sa pagtingin sa magkabilang panig, sila ay tila pantay-pantay sa mga bilang. Ang sumasalakay na small stone race ay mayroong humigit kumulang 1,000 clansmen sa kanilang hanay, at ganoon din ang totoo para sa small stone race clansmen na lumabas na nagmamarcha palabas ng kuweba. Ang magkabilang panig ay kumuha ng mga posisyon sa labanan sa pasukan ng Yungib, na pinaghiwalay ng ilang daang metro sa pagitan nila. Ang mga angkan ng small stone race ay nakahanay ng maayos sa mga ranggo at mga file na parang phalanx. Higit pa rito, may ilang mga angkan na may hawak na mga martilyo ng bato at mga panghampas ng bato sa magkabilang kampo. Ang paghawak ng mga sandata na ito ay nagmukhang mas matangkad at mas mabangis. Nang ay lahad nila ang kanilang mga pangil sa isa't isa, ang malamig na liwanag na sumasalamin sa kanilang mga pangil ay lalong naging masama. Sa gilid ng small stone race na lumabas sa kuweba, ang pinakamalaking small stone race clansman sa kanila ay tumayo sa harapan ng kampo. Hawak niya ang isang pares ng martilyong bato na halos kasing laki niya. Naglalakad sa harap ng phalanx, sumigaw siya ng sunod-sunod na sigaw ng labanan sa maindayog na paraan. Kasunod ng kanyang mga galaw, ang lahat ng mga angkan ay nagsimulang sumigaw ng sabay-sabay. Walang humpay na umalangaw sa hangin ang kanilang mga sigaw. Ha, ha, ha. Pinanood ni Yang Kai ang eksena na may kakaibang ekspresyon at bamulong ng tanong kay Yuhi. Ito ba ay para palakasin ang moral bago ang laban? Tumanggo si Yuhi, may ganyan. Ang mga angkan ng small stone race na nagmarcha palabas ng kuweba ay hindi lamang ang nagsasagawa ng ritual na ito. Ganoon din ang ginagawa ng mga sumasalakay na angkan ng small stone race. Ang mga aksyon sa magkabilang panig ay magkatulad na tila sila ay inukit mula sa parehong amag. Hindi nagtagal at natapos na nila ang ritual para mapalakas ang moral. Pagkatapos, ang magkabilang panig ay nagsimulang sumulong sa isa't isa sa maayos na paraan. Ang layo na ilang daang metro ay sarado sa isang kisap mata habang ang dalawang hukbo na kabilang sa magkaibang small stone race clans ay umaarangkada sa isa't isa. Hindi nagtagal ay naging hindi na sila makilala sa isa't isa. Sina Yang Kai at Yuhi tahimik na nanonood. Ang mga angkan ng small stone race ay maaaring maliit sa laki, ngunit sila ay mabangis at walang takot sa labanan. Ang mga may sandata ay susugod sa kanilang mga kaaway, itataas ang kanilang mga pamalo at martilyo sa itaas ng kanilang mga ulo, at ibinababa sila ng may karahasan. Kadalasan, isang hampas lang ng batong martilyo ang kailangan para durugan ang kanilang kalaban. Samantala, ang mga walang armas ay susunggaban ang kanilang mga sarili sa kalaban at sasabak sa isa't isa sa isang santukan. Ibinubukan nila ang kanilang mga bibig upang ipakita ang kanilang mga pangil at kagat-kagat ng malakas sa katawan ng kanilang mga kaaway. Walang alinlangan na ang kanilang mga ngipin ay napakatalim. Bawat kagat ay may kakayahang pamunit ng mga piraso ng bato sa katawan ng kanilang mga kaaway. Sa panahon ng laban, ang ingay ng mga sigaw na lumalabas sa kanilang mga bibig ay umaalon sa buong larangan ng digmaan. Sa loob ng ilang panahon, naging lubhang trahedya ang eksena. Ang mga angkan ng small stone race ay pinaghiwa-hiwalay, naging mga tambak ng mga durog na bato na nagkalat sa lupa. Mayroong halos 2,000 clansmen sa magkabilang panig sa simula, ngunit kailangan lamang ng insenso para sa halos 300 na mapatay sa labanan. Pagkatapos ng isa pang quarter hour, kalahati na lang ng kanilang mga numero ang natitira. Biglang tumigil ang labanan. Ang dalawang panig na kanina pa nag-aaway hanggang mamatay ay biglang huminto at nakipagpayapaan ng walang anumang babala. Kaagad pagkatapos, nagsimulang kunin ng mga nakaligtas na angkan ng small stone race ang mga bangkay ng mga patay na angkan ng small stone race at ibinalik ang orihinal na paraan ng kanilang pagdating. Maging ang maraming angkan ng small stone race na nawalan ng iba't ibang paa sa labanan ay nahirapang igalaw ang kanilang mga katawan at bumalik sa kanilang pinanggalingan. Labis na naguluhan si Yang Kai sa kanyang nakita. Ano ang ginagawa nila? Sumagot si Yuhi. Maiintindihan mo kung magpapatuloy ka sa panonood, Young Master. Kakaiba ang lahing ito. Ang mga labanang ito ay tila isang paraan ng kanilang kaligtasan at madalas mangyari. Gaano kataas ang kanilang sentensya? Nasubukan mo na bang makipag-usap sa kanila? Umiling si Yuhi. Siyempre, sinubukan namin. Sa kasamaang palad, ang kanilang sentensya ay hindi sapat para sa amin upang aktwal na makipag-usap sa kanila. Tumanggo si Yang Kai at wala nang sinabi pa.
Mabilis na nalinis ang larangan ng digmaan, na ang magkabilang panig ay nawalan ng ilan sa kanilang mga tropa sa labanan. Dahan-daang umatras ang sumasalakay na partido. Gayun din, ang partidong nagtatanggol sa kuweba kanina ay dinala ang mga bangkay ng kanilang mga angkan o mga kaaway pabalik sa kuweba sa maayos na paraan. Sumenya si Yuhi kay Yang Kai at sumunod sa likod ng mga angkan ng Small Stone Race papunta sa kuweba. Ang kuweba ay karaniwang kasing taas ng isang tao, ngunit ang ilang mga lugar ay mas mababa kaysa karaniwan, kaya naman, kailangang yumoko silang dalawa paminsan-minsan. Gayunpaman, tiyak na ito ay tulad ng nabanggit ni Yuhi kanina. Ang pugad ng Small Stone Race ay halos kapareho ng pugad ng langgam. Mayroong hindi mabilang na mga pagliko at pagliko sa loob, hindi banggitin ang mga lagusan at mga daanan sa lahat ng dako na nakaunat sa lahat ng direksyon upang bumuo ng isang malaking network ng mga kuweba sa ilalim ng lupa. Maraming mga angkan ng Small Stone Race na naghukay ng maliliit na enclave sa mga dingding at nagpapahinga sa loob ng mga ito. Nabalisa sa presensya ni Yang Kai at Yuhi, inilabas nila ang kanilang mga ulo mula sa kanilang maliliit na enclave upang titigan ang dalawang tao gamit ang kanilang mga itim na mata. Habang lumalalim sila sa mga lagusan, maingat na napagtanto ni Yang Kai ang kanyang paligid at lihim na nagulat siya nang matuklasan na ang lupa ay halos nahukay na ng Small Stone Race. Matapos maabot ang lalim na halos 12 kilometro, bigla silang nakarating sa isang malaking kuweba. Sa loob ng kuweba ay may ilang mga sipi na parang tulay na nakakonekta sa isang malaking plataporma sa gitna. Isang figure sa gitnang plataporma na mas malaki kaysa sa iba pang mga angkan ng Small Stone Race ang lumitaw sa larangan ng pangitain ni Yang Kai. Iyan ang Stone King ng Small Stone Race na ito. Mahinang sabi ni Yuhi. Bahagyang tumango si Yang Kai at tumangala sa Stone King. Ang Stone King ay may labis na namamaga na katawan. Nakahiga ng paalang sa entablado, ang kanyang katawan na humigit kumulang 10 metro ang haba ay nagmukhang isang napakalaking mataba. Tsaka ang buong katawan niya ay kasing puti ng jade. May isang grupo sa tabi ng Stone King na binubuo ng Small Stone Race clansmen na halos kasing tangkad ng isang normal na tao. Nagpatrolya sila pabalik-balik sa paligid ng Stone King. Kaunti lang ang kanilang bilang, ilang dosina lang ang kabuuan. Sa kabaligtaran, hindi pangkaraniwang malaki ang mga ito kumpara sa iba pang angkan ng Small Stone Race at ang mabatong ibabaw ng kanilang mga katawan ay kahawig ng isang buong set ng armor. Sila ay talagang isang kahanga-hangang tanawin upang pagmasdan. Iyan ba ang mga elite guard ng Stone King? Nagtaas ng kilay si Yang Kai at nagtanong. Tumango si Yuhi, malamang. Sa sandaling ito, ang mga angkan ng Small Stone Race na umalis mula sa labanan kanina ay dala ang kanilang pagnanakaw sa mga daanan patungo sa gitnang plataporma. Ang dambong na dala nila ay walang iba kundi ang batong iniwan ng kanilang mga angkan o mga kaaway pagkaraan ng kanilang kamatayan. Pagdating nila sa harap ng Stone King, itinaas ng Small Stone Race clansman na nangunguna ang bato sa kanyang mga kamay sa itaas ng kanyang ulo. Bahagyang kumikislat ang napakataba na katawan ng Stone King habang ibinababa niya ang kanyang ulo upang singhutan ang bato. Pagkatapos, ibinukan niya ang kanyang bibig na mas malaki kaysa sa isang palanggana at tinadtad ang bato upang lumunin ng buo ang lahat. Kotse-kotse. Umalangaw sa buong kuweba ang malulutong na tunog ng crunching. Ang mga ngipin ng Stone King ay napakatalim, kaya ang pagmuya sa bato ay halos parang kinakagat niya ang malutong na buto. Ilang kagat lang ito bago niya nilunok ang buong bato. Ang susunod na angkan ng Small Stone Race na may hawak na piraso ng bato ay lumapit na sa Stone King. Nang ihatid niya ang bato sa mukha ng Stone King, muling ibinuka ng Stone King ang kanyang bibig. Sunod-sunod, ang mga angkan ng Small Stone Race ay nag-alok ng kanilang nakuha mula sa labanan kanina at ang Stone King ay hindi tumanggi sa anumang bagay na ipinakita. Ilang sandali pa, biglang nanginig ng husto ang matabang katawan ng Stone King. Nararamdaman ni Yang Kai na ang Stone King ay tila nagpupumiglas ng may matinding lakas. Kaagad naman itong sinundan ng plopong sound, at may lumabas sa likuran ng Stone King. Ang Stone King ay nakahiga ng paalang sa gitna ng entablado, ngunit ang kanyang likuran ay nasuspine sa hangin. Iyon ang dahilan kung bakit diretsyong nahulog ang bagay sa lupa pagkatapos lumabas. Si Yang Kai ay tumingin ng malapitan. Ang bagay na nahulog mula sa likuran ng Stone King ay isang hugis itlog na batong itlog. Ito ay kahawig ng isang maliit na bato, at pagkatapos lamang nagamulong sa malambot na lupa ng ilang sandali ay tumigil ang batong itlog. Isang maliit na Small Stone Race na naghihintay sa malapit ay mabilis na sumugod upang kunin ang batong itlog bago tumakbo sa isa sa mga lagusan sa malapit na may maliliit na hakbang. Namangha si Yang Kai. Ang Small Stone Race ay nangangitlog. Tumango si Yuhi.
Ito ang isa pang dahilan kung bakit sinasabi namin na ang small stone race ay halos kapareho sa mga langgam, kapwa sa mga tuntunin ng istruktura ng kanilang kolonya at kanilang ikot ng buhay. Inilabas ni Yang Kai ang isang maliit na thread ng kanyang divine sense upang sundan pagkatapos ng small stone race clansman na may dalang itlog na bato. Hindi nagtagal ay dumating ang angkan ng small stone race sa isa pang kuweba. Sa loob ng kuweba ay may daan-daang batong itlog na maayos nang nakaayos. Ang bawat batong itlog ay naglalaman ng pulso ng sigla. Higit pa rito, may mga dalubhasang miyembro ng small stone race sa loob ng pugad na responsable sa pag-aalaga sa mga batong itlog na ito. Sinusubaybayan nila ang mga batong itlog na ito tulad ng mga yaya, sinusuri ang mga ito o hinahawakan ang isa paminsan-minsan. Mayroon ding ilang iba pang mga kuweba sa paligid na katulad ng isang ito. Lahat sila ay ginamit upang magimbak ng mga itlog ng bato. Nasaksihan pa ni Yang Kai ang eksena ng mga angkan ng small stone race na napisa mula sa mga itlog ng bato. Ang mga angkan ng small stone race ay nagdala ng ilang pagnakawan mula sa labanan, ngunit ang ani ay hindi ganoon kalaki. Natapos na ng Stone King na kainin ang lahat ng mga handog sa loob lamang ng mahigit 2 oras. Sa panahong ito, naglatag siya ng hanggang ilang dosenang mga itlog ng bato. Matapos may handog ang lahat ng pagnakawan, ang mga angkan ng small stone race na nawalan ng iba't ibang paa sa labanan ay pumila rin at tumungo sa Stone King. Gayunpaman, wala silang pagnakawan na mayaalok. Habang nag-iisip si Yang Kai kung ano ang kanilang ginagawa, ibinuka ng Stone King ang kanyang bibig at tinutukan ang isang walang armless na small stone race clansman. Natapos niyang kainin ang clanman na iyon sa 2 sa 3 kagat. Ang mga clansmen na nakatayo sa tabi ng linya ay hindi nagpakita ng anumang reaksyon sa nakita. Nagpatuloy lang sila sa paghihintay sa pila at inialay ang kanilang mga sirang katawan sa haring bato. Wala sa kanila ang nagpakita ng anumang reklamo, panghihinayang, o takot. Kumakain pa nga sila ng sarili nilang clanmen. Nagulat si Yang Kai. Mukhang wala talagang sense ang small stone race na ito. Bahagyang napabuntong hininga si Yuhi. Para na rin ito sa pagpapatuloy ng clan. Mangangitlag lang ng bato ang Stone King pagkatapos kumain. Hindi siya nangangitlag sa normal na mga pangyayari. Sumimangot si Yang Kai. Kung para sa kapakanan ng pagpapatuloy ng clan, ano ang dahilan ng labanan ngayon? Nawalan sila ng ilang daang clansmen sa labanan, ngunit wala pang 100 mga itlog ng bato ang inilatag kahit na pagkatapos ay pakain ang lahat ng kanilang mga napanalunan sa Stone King. Naniniwala kami na ang kanilang mga aksyon ay isang paraan upang kontrolin ang kanilang populasyon. Ang pagpaparami upang matiyak ang pagpapatuloy ng kanilang lahi ay ang kanilang buong misyon sa buhay, ngunit ang mga mapagkukunan sa Small Stone World ay lubhang mahirap makuha. Maaari silang mapahamak sa paglipas ng panahon kung hindi makokontrol ang kanilang populasyon. Sa kanilang antas ng sensyensya, maaaring hindi nila maintindihan ang pagkalipol ng kanilang buong lahi, ngunit sila ay mga buhay na nilalang pa rin. Makatuwiran na likas nilang madarama ang isyo at gawin ang kaukulang mga hakbang upang malutas ang problema. Population control. Hinimas ni Yang Kai ang kanyang baba habang siya ay nagmumuni-muni sa katahimikan. Lahat ng nasaksihan niya kanina ay nagpapahiwatig na may katuturan ang paliwanag ni Yuhi. Ang 6th Grade Heaven Opening Realm Masters ay naglilinang at nagmamasid sa kapaligiran sa lugar na ito sa loob ng higit sa 40 taon, kaya natural lamang na mayroon silang mas malalim na pangunawa sa lugar na ito kumpara kay Yang Kai. Ang totoo ay, bukod sa kakaibang kapaligiran ng paglilinang dito, wala kaming natuklasang anumang mahahalagang mapagkukunan saan man sa Small Stone World. Noong una ay nalitaw kami sa sitwasyon, ngunit sa wakas ay nalaman namin ang dahilan matapos naming mapagtanto na ang Small Stone Race ay nakakalat sa buong Small Stone World. Tahimik na ipinaliwanag ni Yuhi. Maaaring ang Small Stone World ay may iba't ibang mapagkukunan, kabilang ang mga materyales sa pagtatanim. Sa kasamaang palad, ang mga mapagkukunang ito ay dapat na malinis na kinain ng Small Stone Race. Bagaman maaari lamang silang kumain ng mga karaniwang ore sa kasalukuyan, ang kanilang kakayahan sa reproduktibo ay napakalakas pa rin. Kailangan nilang kontrolin ang kanilang populasyon, at ang pagsasagawa ng mga labanan sa pagitan ng iba't ibang clans ay ang pinakamahusay na paraan upang makontrol ang kanilang mga bilang. Nang marinig ang mga salitang iyon, tumanggo si Yang Kai at sinabing, "Iyan ay makatuwiran. Hindi katakatakang nag-away sila ng marahas ngayon lamang upang huminto at magkapayapa ng biglaan. Dinala pa nila ang mga bangkay ng kani-kanilang mga angkan sa kanilang mga pugad." Marshall Peak, Kabanata 4736. Mga kababalaghan ng Small Stone Race.
Walang ibang buhay na nilalang sa Small Stone World maliban sa Small Stone Race. Kung mayroon mang masasabing may kaugnayan sa kakaibang cultivation environment sa mundong ito, kung gayon ito ay ang Small Stone Race. Kaya lang, hindi pa namin naiisip ang relasyon ng dalawa. Sinabi ni Yuhi. Ang World Force ng Universe World ay malapit na nauugnay sa Heavenly Way nito at sa World Principles nito. Ito rin ay malapit na nauugnay sa mga buhay na nilalang na umuunlad sa loob. Dahil ang tanging buhay na nilalang sa Small Stone World ay ang Small Stone Race, kung gayon ang kakaibang uri ng World Force ay dapat na nauugnay sa Small Stone Race sa ilang paraan. Gayunpaman, ang ilang mga eksperimento ay kailangang isagawa upang mapatunayan ang katotohanan ito. Sa sandaling pumasok sa isip ni Yang Kai ang kaisipang iyon, ang kanyang anyo ay kumikislap. Direkta siyang lumapit sa entablado at tumayo sa harap ng Stone Race. Ang elite guard na nagpapatrolya sa paligid ay mabilis na napansin ang abnormalidad at lumapit sa kanya ng may dagandong. Kahit na nanatili siyang hindi gumagalaw, ang 6th grade Heaven Opening Realm na aura ni Yang Kai ay tumagos sa hangin. Tila namuo ang espasyo, at ang Small Stone Race elite guards ay agad na nagyelo sa kanilang pwesto. Hindi sila makagalaw kahit kaunti. Pagkatapos, ibinalot ni Yang Kai ang kanyang kapangyarihan sa Stone King, inilipat siya sa kanyang miniature universe, at inilagay siya sa isang malayong sulok sa isang lugar. Mayroong ilang milyong mga tao na naninirahan sa kanyang miniature universe sa sandaling ito. Maraming mga lungsod at nayon ang naitatag din sa nakalipas na 100 taon o higit pa, ngunit maraming hindi pa maunlad na mga lugar ang nananatili pa rin. Ang pagtanggap sa Stone King ay hindi isang isyu. Nang mawala ang aura ng Stone King, nataranta ang buong Small Stone Race clan. Iniwan sa tabi ang elite guard na kinuha ni Yang Kai, ang iba pang mga angkan ng Small Stone Race ay agad na nagsimulang tumakbo na parang mga langaw na walang ulo. Kumakawala sa kanilang mga bibig ang takot na takot habang hinahanap ang kinaroroonan ng Stone King. Nang makita ang sitwasyong ito, nagpa siya si Yang Kai na ipakita ang portal ng kanyang miniature universe. Ang mga bakas ng isang oval na gate ay agad na lumitaw sa kanyang harapan, at ang aura ng Stone King ay tumagas mula sa loob. Ang mga angkan ng Small Stone Race na tumatakbo sa paligid ay agad na nawala sa kanilang pagkataranta tulad ng mga naliligaw na manlalakbay na natagpuan ang kanilang paraan at mabilis na sumugod patungo sa portal. Sa ilang sandali, ang buong pugad ay nagkagulo habang ang mga angkan ng Small Stone Race ay bumulusok sa miniature universe ni Yang Kai at nawala sa paningin. Sa ilalim ng kanyang relo, kitang-kita ni Yang Kai na ang unang grupo ng mga angkan ng Small Stone Race na sumugod sa kanyang miniature universe ay nagtipon sa paligid ng Stone King. Nagtutulungan sila na parang sinusubukang dalhin ang haring bato pabalik sa kanilang orihinal na pugad, ngunit bagaman naging madali para sa kanila ang pagpasok, hindi ito pareho pagdating sa pag-alis. Paano sila makakaalis nang walang pag-aproba ni Yang Kai? Ang portal na ginawa niya sa pamamagitan ng secret technique ay isang pasukan na gumagana lamang sa isang paraan. Ang mga intensyon ni Yang Kai ay napakasimple. Dahil napagmasdan ni Yuhi at ng iba pa ang sitwasyon sa loob ng napakaraming taon ngunit hindi nila maisip ang kaugnayan sa pagitan ng Small Stone Race at ng World Force ng Small Stone World, kung gayon maaari rin niyang ilipat sila sa kanyang miniature universe upang imbestigahan ang sitwasyon. Pagkatapos ng lahat, kahit na ang kaunting pagbabago ay hindi makatakas sa kanyang pangunawa sa kanyang miniature universe. Parami ng parami ang mga angkan ng Small Stone Race na pumasok sa portal. Ang partikular na Small Stone Race clan ay may napakalaking populasyon, mga 3,000 miyembro sa kabuuan. Bagamat nakaranas sila ng daan-daang casualty sa nakaraang labanan, ang mga pagkatalo na iyon ay walang gaanong epekto sa kabuuan. Wala pang isang oras, bumuhos na sa portal ang lahat ng Small Stone Race clansmen sa pugad at nagtipon sa palibot ng Stone King. Nagkalat ang takot sa mga angkan. Palibhas ay itinapon sa isang ganap na bagong kapaligiran ng walang anumang babala, natural lang na mahirapan silang mag-adjust. Maingat na naunawaan ni Yang Kai ang Small Stone Race, ngunit hindi niya makita kung ano ang kakaiba sa kanila kumpara sa ibang mga buhay na nilalang. Gayunpaman, ngayon na ang Small Stone Race ay nalipat na sa kanyang miniature universe, makakatuklas siya ng isang bagay maaga o huli hanggat siya ay matiyagang naghihintay. Pagkatapos noon, dinala ni Yang Kai ang lahat ng hindi pa napipisa na mga itlog ng bato sa kanyang miniature universe at inilagay ang mga ito sa tabi ng mga angkan ng Small Stone Race. Noon lang siya sumenyas kay Yuhi. Bumalik na tayo. Bumalik silang dalawa sa bamboo building kung saan naghihintay pa rin si Joya sa kanila. Sa mga sumunod na araw, wala nang ibang magawa. Nakatuon sina Yuhi at Joya sa kanilang sariling paglilinang, kaya hindi na sila kailangang abalahin sa sandaling ito. Samantala,
Sinusubaybayan ni Yang Kai ang small stone race na nilaipat niya sa kanyang miniature universe habang nagsusulat ng isang bagay sa walang laman sa harap niya gamit ang kanyang daliri. Napakalaki ng New Great Territory, at inabot siya ng kalahating buwan upang maglakbay mula sa Territory Gate patungo sa Small Stone World kasama si Heihi dati. Gayunpaman, maaari lamang itong ituring na panlabas na paligid ng New Great Territory. Ang panloob na rehiyon ng New Great Territory ay mas malawak. Bilang resulta, aabutin ng maraming oras ang paglalakbay sa New Great Territory. Ito ay isang problema na kakaharapin ng lahat ng Great Territories. Hindi lahat ay bihasa sa Dao of Space tulad ni Yang Kai, na nagpapahintulot sa kanila na mabilis na lumipat mula sa isang lugar patungo sa isa pa. Sa iba't ibang Great Territories, ang pinakamahusay na paraan para sa mga magsasaka na gustong maglakbay ng mabilis ay ang paggamit ng Universe Temples. Si Yang Kai ay nagpaplanong magtayo ng ilang Universe Temples sa New Great Territory para i-connecta ang buong New Great Territory. Sa ganitong paraan, kakailanganin lamang ng kanyang mga tao na lumipat sa pagitan ng Universe Temples upang mabilis na maglakbay. Hindi na kailangang mag-aksaya muli ng maraming oras sa kalsada. Kung ito ay sa nakaraan, maaaring siya ay nalilito kung ano ang gagawin, ngunit matapos siyang hilingin sa kanya ng Cave Heavens at Paradises na ayusin ang Universe Temples na nasira sa loob ng maraming taon, si Yang Kai ay naging napakaraming kaalaman tungkol sa mga misteryo ng Universe Array. Kung talagang kailangan niyang sabihin, walang gaanong pagkakaiba sa pagitan ng isang Universe Array at isang Space Array. Kaya lang na ang Universe Array ay maaaring gumana sa isang mas malaking hanay kaysa sa isang ordinaryong Space Array. Para sa isang Great Territory, ang distansya ng ilang daang bilyong kilometro ay hindi masakop ng isang Space Array. Gayunpaman, iba ang Universe Array. Hanggat walang mga sagabal, anumang dalawang punto ay maaaring i-connecta ng magkasama anuman ang distansya. Hindi na kailangang sabihin, mas malaki ang distansya, mas malaki ang pressure na kinakaharap kapag ginagamit ang Universe Transference Law. Kung sino man ang magtatangkang maglakbay sa malayong napakalayo para madala ng kanilang pisikal na katawan, karaniwan na para sa kanila na masugatan ng husto o mamatay man lang bago makarating sa Universe Temple. Iyon ay isang pangkaraniwang pangyayari noong unang panahon, ngunit sa ngayon, ang mga ganitong pangyayari ay medyo bihira. Iyon ay dahil ang lahat ay pipili ng angkop na destinasyong punto at isaaktibo ang Universe Transference Law ayon sa kani-kanilang mga limitasyon. Pinaplano na ni Yang Kai na itayo ang Universe Temple na ito noong bumalik siya sa Voidland, kaya inutusan niya si Bayan Yuching na maghanda ng sapat na mga supply para sa kanya ng maaga. Ang kailangan lang niyang gawin ngayon ay ayusin ang isang kompletong Universe Array, pagkatapos ay bumuo ng Universe Temple sa paligid nito. Si Yang Kai ay nag-iisip kung saan niya dapat itayo ang Universe Temple, ngunit tila ang Small Stone World ay walang alinlangan na isang mahusay na pagpipilian. Ang cultivation environment sa lugar na ito ay kakaiba, kaya kapag ang Universe Temple ay natapos sa hinaharap, ang Heaven Opening Realm Masters ay maaaring bumalik sa lugar na ito upang magtanim pagkatapos makaipon ng pagod mula sa pagtatrabaho ng husto sa labas. Tulad ng para sa mga lokasyon ng iba pang Universe Temples, kailangang suriing mabuti ni Yang Kai ang Great Territory bago siya magdesisyon. Kinailangan ng kalahating buwan para malaman niya ang array pattern ng Universe Array at para sa wakas ay handa na ang lahat. Sa loob ng kalahating buwang ito, ang Small Stone Race Clan na inilipat sa kanyang miniature universe ay unti-unting umangkop sa kanilang bagong kapaligiran. Sinadya ni Yang Kai na ilagay sila sa isang bulubundukin nang ilipat niya sila sa kanyang miniature universe. Sa kasalukuyan, ang Small Stone Race Clan ay naghukay ng pugad sa ilalim ng isang tiyak na spirit peak at lahat ng mga clansmen ay nakatira sa loob. Ang bagong pugad ay hindi gaanong naiiba sa nauna. Ito ay malalim sa ilalim ng lupa na may isang network ng hindi mabilang na mga paikot-ikot. Salamat sa Structured Division of Labor, ang mga angkan ng Small Stone Race ay lahat ay gumaganap ng kanilang sariling mga gawain sa isang maayos na paraan. Matapos ang nakalipas na kalahating buwan ng maingat na pagmamasid, sa wakas ay naisip ni Yang Kai ang mga kababalaghan ng Small Stone Race. Kilalang-kilala na ang kaligtasan at pagpapatuloy ng mga buhay na nilalang sa miniature universe ng isang tao ay maaaring gamitin upang makabuo ng world force at mapahusay ang pamana ng cultivator na iyon. Bahagi iyon ng dahilan kung bakit inilagay ni Yang Kai ang 10 milyong tao mula sa Perflower Cave Heaven sa sarili niyang miniature universe. Ang Perflower Cave Heaven ay nawasak, at ang mga naninirahan doon ay nawalan ng tirahan. Isinasaalang-alang na ang kanyang miniature universe ay napakatatag dahil napino niya ang World Spring, walang gaanong panganib na ilagay ang mga taong iyon sa kanyang miniature universe.
Higit pa rito, ang kanilang presensya ay patuloy na magpapalakas sa pamana ng kanyang miniature universe. Ang normal Heaven Opening Realm Masters ay karaniwang hindi nakapagpalaki ng mga buhay na nilalang sa kanilang miniature universe. Ito ay hindi na sila ay disqualified na gawin ito, hindi lang sulit ang pagsisikap. Ang kanilang miniature universe ay maaaring maging magulong dahil sa isang labanan sa isang malakas na kaaway, at may mataas na posibilidad na ang lahat ng naninirahan sa loob ay magdaranas ng matinding casualty bilang resulta. Ang mga pagkalugi ay imposibleng mabawi. Iyon ang dahilan kung bakit tanging ang Heaven Opening Realm Masters sa 8th grade Heaven Opening Realm o higit pa ang magsisikap na palakihin ang mga buhay na nilalang sa kanilang miniature universe, dahil ang mga masters na iyon ay bihirang magkaroon ng anumang kaaway na makakalaban. Sa kabilang banda, naglakas loob si Yang Kai na gawin ang ganoong bagay dahil napino niya ang World Spring. Kung ang mga mula sa Pearl Flower Cave Heaven na umuunlad sa kanyang miniature universe ay maaaring patuloy na mapahusay ang pamana ng kanyang miniature universe, gayon din ang Small Stone World. Magkagayunman, ang mga pakinabang na dala nilang dalawa sa kanyang miniature universe ay sadyang walang kapantay. Maingat na napagmasdan ni Yang Kai ang mga benepisyong hatid ng magkatulad na bilang ng mga tao at ng Small Stone Race clansmen, at nitong nakalipas na kalahating buwan, halos 10 beses ang pagkakaiba sa pagitan nila. Sa madaling salita, ang pagkakaroon ng 3,000 Small Stone Race clansmen na naninirahan sa kanyang miniature universe ay nagbigay ng parehong benepisyo gaya ng 30,000 humans. Iyon ay isang lubhang nakakatakot na paghahambing. Ang sitwasyon ay hindi magiging kapansin-pansin kung iyon lamang ang pagkakaiba. Ang pangunahing punto ay ang world force na ginawa mula sa kaligtasan at pagpaparami ng Small Stone Race ay napakadalisay. Masasabing sila mismo ay patuloy na gumagawa ng sobrang purong world force. Nagsisimula ng maunawaan ni Yang Kai kung bakit napaka-espesyal ng Small Stone World. Ang lahat ay salamat sa Small Stone Race na naninirahan doon. Ang buong Small Stone World ay walang ibang buhay na nilalang maliban sa kakaibang Small Stone Race. Habang ang Small Stone Race ay umunlad at dumami sa Small Stone World, ang puwersang pandaigdig na kanilang ginawa ay katulad ng kapangyarihan ng isang world fruit na walang anumang mga dumi. Iyon ang dahilan kung bakit tugma ang world force sa sinumang Heaven Opening Realm Master, pati na rin kung bakit madali itong mapino at maabsorb. Matapos mapagtanto ang puntong ito, biglang nagkaroon ng napakatapang na ideya si Yang Kai sa kanyang puso. Ito ay resulta lamang ng pagdadala ng isang Small Stone Race clan, kaya ano ang mangyayari kung bubuo pa siya ng mas maraming Small Stone Race clans sa kanyang miniature universe? Hanggat sapat ang mga ito, ang pamana ng kanyang miniature universe ay patuloy na lalakas kahit na hindi niya nilinang. Ang totoo ay nagsimula na siyang makinabang mula sa paglipat ng mga nakatira sa Pearl Flower Cave Heaven sa kanyang miniature universe. Kaya lang hindi gaanong oras ang lumipas, kaya hindi gaanong halata ang mga benepisyo. Sa kabaligtaran, ang Small Stone Race ay maaaring magdala ng 10 beses ng mga benepisyo sa bawat individual. Halos maisip ni Yang Kai ang eksena kung saan ang kanyang paglilinang ay patuloy na tumaas sa hinaharap. Gaano kaganda iyon? Sa kasalukuyan, hindi siya malayo sa pagsulong sa 7th grade Heaven Opening Realm. Gayunpaman, mayroon pa ring 8th grade Heaven Opening Realm pagkatapos ng 7th grade Heaven Opening Realm. Iyon ay isang napakalayo na layunin sa sandaling ito. Habang ang iba ay maaaring tumagal ng 10,000 taon o mas matagal pa bago umunlad mula sa 7th grade Heaven Opening Realm tungo sa 8th grade Heaven Opening Realm, si Yang Kai ay kakailanganin lamang na tumagal ng ilang libong taon o mas maikli kung ang kanyang kasalukuyang plano ay gagana.